So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Napapansin na ng Malacanang ang mga hindi tugmang mga salaysay ni Ako Bicol Party List Representative Saldico mula sa kanyang mga inilalabas na recorded videos sa social media. Lalo na ang ukol sa umano'y pagkakasangkot ng administrasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi lamang naman ang Malacanang ang nakakapuna ng inconsistencies sa mga pahayag ng dating mambabatas, kundi ang iba ring eksperto. Sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. May inihalimbawa rito si Yusek Castro mula sa mga ipinahayag ni Ko sa kanyang recorded video message. Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. Muling hinamon ng palasyo si Ko na uuwi na lamang ng Pilipinas at dito ihayag ang kanyang mga nalalaman. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan.